Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so bali continuation pa rin ito ng mga nakaraang upload natin patungkol sa kung paano mag-install ng mini driving light na walang gamit na relay, gamit ang isang relay, gamit ang dalawang relay, and with passing gamit ang isang relay. So bali ngayong araw, tuturuan ko kayo mag-install ng mini driving light gamit ang dalawang relay at the same time with dual horn. No? So sa napakadaling paraan. So napaka-basic lang nun guys kung napanood nyo na yung mga nakaraang vlog natin patungkol sa pag-install ng mini driving light. So bali ngayon, magkakaroon lang siya ng dual horn. If ever man na yung motor nyo is stock, naka-stock horn and gusto nyo lagyan ng mini driving light nya and dual horn, so meron tayong dual horn dito. So ayan, panoorin nyo tong video na to. Okay, so direct to the point na tayo. Meron tayong stock horn dito. Ang wiring ng stock horn kasi guys, kung mapapansin nyo, kung pupunta agad kayo sa may mismong busina nyo, ayan, ganito kasi yung wiring ng stock horn natin. Okay, so gumalaw. So dun sa may busina natin, meron tayong dalawang terminal dyan. Sa busina natin, kailangan lang ng positive nyan at negative para tumunog. And yung terminal ng busina natin, ayan, reverse polarity yan. So ibig sabihin, kahit saan pumasok yung positive dyan at saka negative, tutunog at tutunog pa rin yan. For example, magkabaliktad man yan dalawang wire na yan, tutunog at tutunog pa rin yan. So, ganun yung prinsipyo ng ating busina or yung principle ng ating busina. Basta kailangan niya lang ng positive at negative. So, yung isang wire natin or yung isang terminal, yan, connected na agad siya dito sa may negative natin, sa may battery natin. So, dahil wala tayo sa actual na motor, sa negative terminal natin siya i-connect. Pero po pwede din yan sa chassis. Okay, so connected na yung isang terminal niya sa negative guys, And yung isang terminal naman, ayan, so kung mapapansin nyo, connected yan sa switch natin, stock switch ng ating motor. So yung isang wire papunta sa terminal at yung isang wire naman nanggaling yan sa mismong susian natin or sa accessory wire na tinatawag. So yung accessory wire naman na yon, galing lang yun dito sa may ating positive terminal ng battery. So from positive terminal ng battery, dadaan yan sa susian, sa red wire, tatakbo yan sa ignition switch. Ngayon kapag sinusi mo or tinurn on mo yung ignition switch mo, yung supply na yon lilipat lang dito sa may accessory wire. Yan. At mapapatunog mo na ngayon yung stock horn. Okay. So sa may ignition switch naman natin guys, marami tayong klase ng ignition switch diyan. Meron tayong sabihin na natin yung pinaka-common na lang, yung 4 wires at saka yung 2 wires. So dito sa gamit natin ngayon, 4 wires siya, which is ito kung ignition switch na to is common sa mga Honda at saka sa China na motor. So kung mapapansin nyo, meron siyang red wire, meron siyang green wire, meron siyang black na may stripes na white, at meron siyang pure black. So ang gagalawin lang natin yan is itong dalawa. So hanapin natin yung kulay red at yung kulay black. Kasi kapag dito kayo nag-tap, automatically kahit na nakapatay yung inyong susian, gagana pa rin yung in-install nyo. So kailangan ang hanapin nyo is itong accessory wire. Again, sa accessory wire natin, sa mga previous vlogs ko patungkol dito sa accessory wire, napakaraming sinusupply nito guys. Nandiyan na yung headlight, flasher, busina, tail light, brake light, starter at iba pa. So dahil nga mag-install tayo ng dual horn at saka mini driving light, dito tayo mag-focus. Sa mga 4 wires na susian, kulay pure black yung accessory wire. Sa 2 wires naman, sa may Yamaha, kulay brown yung kanya accessory wire. Sa Suzuki, kulay orange yung accessory wire. Basta hindi kayo malilito guys, laging magkatabi yung red at saka yung accessory wire. Ngayon, kapag binunot mo to, kasi nga mag-install tayo ng dual horn, so kapag binunot mo tong terminal na to guys, kasi may terminal tayo dito, imagine binunot natin, ayan. So bali ang may iwan ngayon dyan, wala na yung stock horn natin, is itong dalawang wire na lang, which is galing sa negative at saka sa positive na dumaan sa switch. So kapag naiwan na yan,
Yan. Dito na papasok yung relay natin. Yan. So, meron tayong relay dito. So, sa relay natin guys, 5 pin yung relay natin, ano. Kung mapapansin nyo, 5 wire yan. Pero ang gagamitin natin dyan is 4 lang. Sa relay na yan, meron tayong mga numbers dyan. Ayan. So, sa relay natin, meron tayong mga numbers. Meron tayong 30, 86, 85, 87 at saka 87A. So, yung 87A, which is itong gitna, itong gray, hindi na natin gagamitin yan. Kaya, itatabi na natin yan. So, tabi na natin. Ngayon, ibalik na natin guys, ano. Okay, so sabi dito, yung number 30, siya yung pinaka common ng isang relay. So, ibig sabihin, dito papasok yung supply para ma-trigger yung ating busina or para ma-supplyan yung ating busina. Ngayon, dahil nga 4 wires na lang yung gagamitin natin, so sa relay natin meron tayong trigger dyan, ano, which is itong 85 at saka 86 or itong green at saka purple. So, yan yung trigger natin. Okay, so para mabilis na lang. Kapag ka mag-install kayo ng ganitong relay guys, make sure na meron tayong fuse. Kahit na isang fuse lang. 10 amps or 15 amps. So, tap na natin agad yan sa may positive terminal ng battery. Okay. So, connected na yung 30 natin sa positive terminal ng battery, ano. Ngayon, hahanapin natin yung dalawang wire na binunot natin dun sa ating stock horn, which is ito. So dahil nga meron trigger yung ating relay, so pwede na nating i-connect itong ground wire dito sa purple. Take note guys, yung 85 at 86 natin pwede magkabaliktad yan, parang busina lang din yan, reverse polarity rin yan. Kahit saan pumasok yung positive at negative, okay lang, basta kailangan niya ng positive at negative para matrigger yung ating mismong load. So dahil meron na tayong ground dito galing dun sa negative terminal ng battery, which is yung wire kanina na binunot natin sa ating stock horn, yung isa i-connect na natin dito sa may purple or violet. Ayan. At yung isa naman na galing sa switch, ayan, itong karugtong ng switch na galing sa may accessory wire, i-connect na rin natin yan dito sa may green. Again guys, yung green at saka purple natin, reverse polarity yan. Pwede magkabaliktad yan, ano. Basta kailangan lang positive at negative. So meron tayong isa pang wire na may iwan, which is itong 87 natin or yung orange. So ngayon, dahil nga mag-install tayo ng dual horn, nandito na yung dual horn natin. Ayan. So meron tayong dual horn. Yung dalawang block, pagsamahin na agad natin yan. Okay, so dito na lang natin bantay lagay. Yung dalawang block, pagsamahin na agad natin. Yung dalawang block ng ating dual horn. Ayan, so pagsamahin na agad natin itong dalawang block. At syempre, pagsamahin na rin natin yung dalawang blue. So, tulad nga ng sabi ko kanina, yung busina natin guys, reverse polarity rin yan. Kahit na magkabaliktad yung positive at negative, sa blue at saka black, okay lang. Basta kailangan niya lang ng positive at negative supply. So, sabihin na natin itong black, siya yung gagawin nating negative. Tatap na natin to sa may negative terminal ng battery or sa chassis. Yan, kasama nitong ground wire kanina, yung binunot nating busina kung saan dinugtong natin sa ating relay. Okay, so meron ng ground supply yung ating dual horn. Ngayon, kailangan niya naman ng positive. So yung 87 kanina na natira dito sa ating relay, dyan na natin i-connect yung blue ng ating busina or yung positive supply ng ating busina. So pwede na nating pag-connectin yung dalawa na yan. Okay, so tapos na yung wiring natin guys, ano. Ayan, so meron na tayong dual horn. Nakapag-install na tayo ng dual horn. So sa napakadaling paraan. Okay, so kapag ka-in-on natin to, ayan, on natin. At pinindot natin to, ayan, napakalakas, nakakabingi. So meron na tayong dual horn.
tinanggal na natin yung stock horn, pinalitan na natin ng dual horn. So napakadali lang guys. Ngayon mag-install pa tayo ng mini driving light dyan. So kailangan pa natin ng dalawang relay. So meron tayong dalawang relay dito guys. Nabili ko 150 pesos each. So bali dalawa 300 with socket na at saka with bracket pa. So sorry. Kanina dun sa may relay ng busina natin, yung number 13 niya is yung brown. Ngayon dito sa may ating relay na nabili, which is itong dalawa, yung number 30 niya is red. Yan. So same lang din nung kanina guys. Yung 30 tatakbo yan sa may positive terminal ng battery with fuse. So lagyan na natin ng fuse. Yan, ito yung fuse natin. So, pwede nyo na rin pagsamahin yan guys, ano, yung 30 ng relay kanina din sa may dual horn. Pwede nyo pagsamahin na rin yan. Balik lang natin itong positive ng susian. So kunin na natin yung 30 ng relay sa dual horn. Ayan, so pinagsama-sama na natin yung tatlong 30 at dinugtungan natin ng fuse. Ayan, so bali ganyan yung mangyayari guys. Tapos yung isang wire ng fuse, which is may 15 amps, tatap natin sa may positive terminal ng battery. So bali tatlong relay na yung hawak ng ating fuse. Ayan, so connected na yung fuse natin sa tatlong relay ng ating nilagay, no? Isang relay sa dual horn at dalawang relay sa mini driving light. Ngayon, tapos na yung 30. So hanapin naman natin yung dalawang 85. So yung 85 natin, siya yung gagawin nating ground. Pwede na rin natin pagsamahin yung dalawang 85. So tulad lang ng relay, kailangan niya lang ng positive at negative para sa ating trigger. So pwede na natin yung itap dito sa may negative terminal din ng battery. So sama-sama na yan. Pero pwede rin kayong mag-install, mag-tap sa chassis guys, ano, para hindi masyadong crowded. Mas maganda sa may isang pwestuhan na lang kung magtatap kayo sa chassis. Okay, so connected na yung negative ng dalawang relay natin. So kailangan lang natin ng positive. So sa positive, tulad lang din ng kanina yan, yung ating switch. So dun din tayo kukuha ng supply. Pero bago yon, meron pa tayong 3-way switch dito. So sa 3-way switch natin, kung ganitong switch nga pala yung nabili nyo guys, katulad nung dito sa may mini driving light, kasi kasama to ng mini driving light, 250 pesos ko lang nabili. Ayan, ganyan yung wiring nya. So ang common nitong switch na to, take note guys, sa tatlong wire na walang negative dyan, lahat yan ay positive. So bali hanapin nyo lang dyan is yung pinaka common or yung pinaka papasukan ng supply. So dahil ako alam ko na itong red na yung common, tapos yung output is itong black at saka green. So yan yung i-connect natin sa accessory wire ngayon. Hanapin ulit natin yung accessory wire, which is itong black. So i-connect natin dyan yung kulay red ng ating switch, 3-way switch. Okay, so connected na yung common ng ating 3-way switch sa ating accessory wire. So dito naman tayo sa wire ng mga mini driving lights natin. So pagka ganitong mini driving light yung nabili nyo guys, may yellow, may black, may red. So pagsamahin nyo na agad yan yung dalawang yellow, pagsamahin nyo na agad yung dalawang black, pagsamahin nyo na agad yung dalawang red. Tapos ang pinaka negative nitong mini driving light na to is yung kulay black natin. So para maniwala kayo, po pwede nyo i-directa muna yan sa battery bago nyo itap mismo sa may mga relay. So tap natin to sa ground, itong black. Tap natin sa positive, itong yellow. Ayan, so umilaw yung ating yellow. Okay, so yung red naman, tap natin yung black sa ground, umilaw yung white ng ating mini driving light. Ngayon balik tayo dito sa may 3-way switch. So sa 3-way switch,
Connected na yung common natin sa may accessory wire guys, ano. Ngayon itong black, pwede na natin tong itap sa may negative agad. So hanap tayo ng negative. Pwede na natin tong itap dun sa may negative terminal ng battery. Pero meron tayong nakitang wire dito. Imagine chassis ito, kung saan ito yung 85 ng ating busina kanina. So pwede na nating i-tap yan sa ground wire. Imagine ito yung chassis guys, para mas malapit, no? So connected na yung ground ng ating mini driving light sa chassis. So imagine yan yung chassis. So ito yung 87 ng ating dalawang relay, itong kulay blue. Yan. Dito sa 87 naman guys, pwedeng magkabaliktad din to, no? Yung isang 87 mapunta sa red at yung isang 87 mapunta sa yellow. Walang problema yon. So tap na rin natin yan. Yan, so natap na natin yung isang 87 sa red at yung isang 87 naman ng ating relay sa yellow. So natap na rin natin guys. Ngayon yung 86, so dalawang 86 na lang yung natira, no? Dito naman papasok yung 3-way switch natin. So kapag tinap na natin tong green size ang yellow, yan, so sample, try muna natin. So pagka na-itap na natin yung green ng ating 3-way switch sa 86 ng ating relay, so kapag tinap na natin yung black sa isang 86, take note guys, may settings nga pala to, ano? Kung gusto nyo yung low ng mini driving light nyo is white, pwede yon. Kung gusto nyo naman yung low ng mini driving light nyo is yellow, pwede yon, nasa inyo. Basta pagpalitin nyo lang sa dalawang wire na to. So try muna natin. On natin. Okay, hanapin natin yung switch. Yan, ito yung 3-way switch. So pagka pinindot ko to ng first on, hindi natin alam kung alin yung iilaw dyan, no? Pwede nyo naman pagbaliktarin. Okay, so tulad yan sabi ko guys, umilaw yung yellow at isa pa. Okay, so pwede nyong pagbaliktarin yan. Yung green ang ilipat natin sa may pwesto ng black for isang 86. Kasi mas sanay tayo sa ganong setup guys, ano? Yung white, yun yung low natin, at yung yellow, yun yung high natin. So pagpalitin lang natin yung wire na yan sa dalawang 86. Okay. Ayun, so naka-on pa rin tayo. Try na natin ulit. Okay, so umilaw na yung white natin, yung white yung low, at yung yellow yung high natin. At the same time, meron pa rin tayong dual horn dyan. Yan pa rin yung dual horn natin. Yan, napakalakas natin dual horn. So, yan. Pali hanggang dito na lang siguro guys, ano? Sana nasundan nyo. Kasi kung mapapansin nyo, napakarami ng wires nyan. And medyo magulo na siya. Pagdating sa ating harness, so makapal na yung wire na yan. Pero sana nasundan nyo at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.